Tamang pag-aalaga sa naglulugan na manok o molting season. Magandang araw, mga kaibigan at kasabong. Ikinalulugod ko, mga kabarkada, ang muling paglalahad ng aking mga kaalaman tungkol sa pag-aalaga ng manok sa sikat at paborito nating magazine ang Breeders and Packers Magazine. Hangad kong makapagbahagi ng makabuluhang tips na inyong magagamit lalong-lalo na sa panahon ng taglugan. Ibabahagi ko sa inyo ang mga pinakamainam na mga paraan para masabi na ang inyong mga alaga ay nasa mabuting kamay habang sila'y nasa maselang kondisyon habang naglulugon. Isa sa pinakamahirap na yugto ng pag-aalaga ng manok ay yung ito ay naglulugon o molting sa Ingles. Ang molting ay natural na pagpapalit ng balahibo ng mga manok na tumatagal ng 3 hanggang 4 na buwan o higit pa. Kapag matured na kasi ang balahibo ng manok, ito ay nagiging dead structures, kaya ito ay kusang naglalagas hanggang sa unti-unting tatubo ang mga bagong balahibo. Nagmumula sa ulo, langas o pulok, pakpak, katawan hanggang hita at buntot. Ang prosesong ito ay napakasakit para sa isang manok panabong lalong-lalo na sa panahong tumutubo na ang mga bagong balahibo nito. Ito ay nagsisimula bilang blood feathers hanggang sa mabuo at maging ganap na balahibo. Ang manok na naglulugon ay maihalin tulad sa taong nilalagnat o may trangkaso. Very stressful ang ganitong sitwasyon para sa isang manok kaya kailangang arugain ito sa tamang paraan. Ito ang ilang mahahalagang tips para maayos ang paglugan ng ating manok panabong. Angkop na kapaligiran. Ang cord walk natin ay dapat maluwag, malinis at maaliwalas. Malaking bagay na malaya silang nakakagalaw. Piliin din ang lugar na mayroong magandang tubo ng damo o carabao grass. Dapat hindi malilim ang lugar. Ito ay dapat may sapat na sikat ng araw. Importante rin na hindi maangin para di bogbog sa hangin ang mga palugunan. Exercise. Tandaan mga kaibigan, na mahalaga ang regular na ehersisyo para sa ating mga panlaban manok na nasa ganitong estado. Bigyan sila ng hand sparring, 2 beses sa isang linggo yung tinatatawag na catch-cock exercises sa cord mismo na walang handlang. Sa ganitong paraan may stretch ang kanilang mga binti at pakpak at mapanatili rin natin ang kanilang galit o natural instinct sa kalaban. Tiyak na hindi mawawala ang kanilang gilas, bilis at fighting style. Pero tandaan na huwag ninyong ibibitaw na aktwal ang manok na lugon upang di masira o mabunot ang kanilang sariwang balahibo. Nutrisyon. Huwag hayaang tumaba ang ating mga manok panabong habang naglulugon. Bigyan sila ng tamang patukan na kontrasapola, at may tamang protina tulad ng sagupaan. High Action Maintenance Feed 35 hanggang 40 grams sa umaga 35 hanggang 40 grams din sa hapon. Importanteng turukan din ng 0.5 ml ng sagupaan. Complexer 3,000 every 15 days para sila ay tumibay at maging masigla habang naglulugon. Dahil mula sa blood feathers ang mga balahibo, importanteng malusog ang red blood cells ng inyong panabong. Makikita nyo ang malaking kaibahan ng lugon na nakasagupaan Complexer 3,000. Mahaba at makapal ang balahibo sa katawan. Malapad at makunat ang buntot at pakpak. Sa mga may extra budget naman, makakatulong din ng malaki ang pagbibigay ng sagupaan Selectrogen para matugunan ang pangangailangan ng electrolytes at multivitamins. Kontrapeste. Kada buwan paliguan ang ating mga manok panabong gamit ang sagupaan mite-free para patay ang hanap, kuto at red mites na peste sa balahibo at katawan ng ating mga alaga. Pulgahin din ang mga manok gamit ang sagupaan hammer dewormer o kaya ay sagupaan extractor. Dewormer para mapuksa ang lahat ng mga bulate nila. Huwag lang kakalimutan na sa lahat ng pagkakataon hawakan natin sila, dapat alalay lamang upang hindi sila masaktan. Panatilihin natin ang tapang, abilidad at lakas ng ating mga manok panabong, kaya alagaan natin sila ng tama. Disclaimer: no copyright infringement intended. All music, picture and videos inserted belongs to the rightful owner. For educational, documentary and entertainment purpose only.